Isang gabi, habang ang ulan ay tumutulo sa bubong ng maliit na kubo namin, nagising ako sa isang hindi malilimutang tunog. Isang tunog na parang kagat ng hayop, malakas, mabagsik, at tila bumabalot sa dilim ng gabi. Yun na yata ang pinakamatinding takot na naranasan ko, at yun ay hindi pa ang pinakamalupit na parte ng kwento ko. Kasi, kung isipin ko, ang tunay na takot ko ay hindi mula sa nilalang sa dilim, kundi mula sa anak ko, ang anak kong isinilang na may sungay at pangil. Ito ang simula ng kwento ko. Ako si Aling Rosa, isang simpleng nanay sa isang liblib na baryo sa hilaga ng Pilipinas. Sa mata ng karamihan, isang ordinaryong buhay lang ang meron kami, malaking pamilya, simpleng kabuhayan, at ang pilit na pagbangon mula sa kahirapan. Pero hindi ko alam na ang buhay ko ay babaliktad ng isang araw, nang ipanganak ang aking bunsong anak. Simula nang mamatay ang aking asawa, halos mag-isa ko nang itinaguyod ang aming pamilya. Wala akong ibang inaasahan kundi ang aking mga anak. Si Marco, ang panganay ko, isang matipuno at matapang na lalaki, ay nagsimula ng magtulungan sa mga gawaing bukid. Si Amara naman, ang aking pangalawa, ay matalino, ngunit may sakit na mahirap gamutin. Ang mga anak kong ito ay laging nagpapalakas ng loob ko. Pero ang isa kong anak, si Benito, siya na ang pinagmumulan ng lahat ng takot at kalituhan sa aming buhay. Ipinanganak siya ng may mga kakaibang katangian. Walang sinuman sa pamilya ko ang makapaniwala sa unang beses na nakita siya. Isang maliit na bata, pero may malalaking sungay na parang sa kalabaw, at pangil na parang sa isang mabagsik na hayop. Walang kasaysayan ng ganito sa pamilya namin, kaya't ang lahat ng tao sa baryo, pati na rin kami, ay nagsimulang mag-isip may mali ba sa anak kong ito. Nagsimula ang mga kwento. Ang ilang tao ay nagbulungan na baka si Benito ay isinilang ng isang aswang, o kaya'y isang nilalang na may sumpa. Ang iba, natatakot na baka siya'y isang engkanto na magdudulot ng malas sa buong baryo. Pero ang mga kwentong iyon ay nagbabalat kayo lamang ng isang katotohanan, hindi nila alam ang takot na nararamdaman ko bilang ina. Ang anak ko na may sanggol na mukha, ay parang may madilim na lihim sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Benito pauwi mula sa palengke, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Tinignan niya ang aking anak at nagkibit balikat, tila ba hindi siya nagulat sa hitsura ni Benito. Ayon kay Lola, may darating na malaking sakuna sa inyo, sabi ng matanda bago umalis ng mabilis. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa lugar namin o kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang pakiramdam ko, ito na ang simula ng masamang mangyayari. Bumalik ako sa bahay at tiningnan ang anak ko. Nang sumulyap ako sa kanyang mga mata, may isang bagay akong nakitang malupit, isang uri ng puot na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi siya gaya ng ibang mga bata na puno ng kaligayahan o kagalakan. Tila ba may isang kasunduan siyang ikinakampanya sa dilim, at ako, bilang ina, ay natatakot na baka hindi ko siya kayang iligtas. Ang mga susunod na linggo ay puno ng mga kakaibang pangyayari. Mga hayop na nawawala, mga anino sa dilim na hindi ko maipaliwanag, at isang amoy ng kakaibang halaman na naglilinger sa buong baryo. Ang mga kaibigan ko, gaya ni Liza, ay nagsimula ng magtanong. Aling Rosa, baka dapat mo nang dalhin sa simbahan si Benito. May mga naririnig akong kwento na ni. Hindi na niya natapos, ngunit alam ko ang ibig niyang sabihin. Takot. Takot na baka ang anak ko ay may koneksyon sa madilim na puwersa na gumagalaw sa paligid namin. Ang mga araw ay naging mas mahirap.
Hindi ko alam kung paano ko protektahan si Benito mula sa sarili niyang kakayahan. At habang lumalaki siya, mas lalo akong napapaisip kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya, kung may kasalanan ba ako bilang ina sa pagkakaroon ng anak na ganito. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang mga tao sa baryo na nagsimula ng iwasan kami. Para bang ang nakaraan namin, ang aking anak, ay isang sumpa sa buong komunidad. At ngayon, habang naglalakad kami ni Benito sa dilim ng kagubatan, may mga mata sa dilim na nagmamasid sa amin. May mga ingay sa paligid namin, at alam kong may isang nilalang na sumusunod sa aming mga yapak. Ngunit bago ko pa man siya tanungin kung anong nangyayari, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng hindi malilimutang takot. Bakit nga ba siya ipinanganak na ganito? Ano ba ang nangyari sa ating pamilya? At ang pinakamahalaga, hindi ko pa ba alam ang buong katotohanan? Minsan, naiisip ko kung saan ba nag-umpisa ang lahat ng ito. Ang aking buhay, ang pagkakaroon ko ng mga anak, at ang nakatagong lihim sa aming pamilya. Wala akong alam sa mga kwento ng aking mga magulang tungkol sa nakaraan nila. Ang alam ko lang, simpleng magsasaka ang aking ama at nanay at nagsimula kami sa hirap. Pero may isang bagay na hindi ko alam, isang lihim na nakatago, isang sumpa na nagbigay daan sa pagsilang ni Benito. Bago siya ipinanganak, ang aming pamilya ay dumaan sa isang madilim na pagsubok. Habang ang iba ay nagsasabing ito'y isang kahirapan na pwedeng malampasan, kami ipinalo ng isang matinding sumpa. Ang aking lola, na isang matandang albularyo, ay may mga kasaysayan na hindi na niya ikinuwento sa amin. Sabi niya, may mga bagay daw na hindi dapat ipaalam sa mga susunod na henerasyon, lalo na sa mga batang ipinanganak na may mga kakaibang tanda. Pero ang mga kwento ng kanyang kabataan, na may kinalaman sa mga anino at nilalang sa kabubatan, ay bumangon sa aking isipan. Isa sa mga kwento niya na hindi ko malilimutan ay ang tungkol sa isang engkanto, isang diwata na malupit sa mga tao. Si Lola Nena ang nagkwento, at habang binabalikan ko ang kanyang mga salita, may isang bagay na nagpapaalala sa akin sa ngayon. Sabi niya, ang mga engkanto ay hindi malupit sa lahat. Pinipili nila ang mga angkop na kaluluwa. At kung ikaw ay may espesyal na misyon, may mga tanda silang ipapakita. Kaya pala, noong ipinanganak si Benito, hindi kami nag-alala kagaya ng ibang tao. Akala ko, ang mga sungay at pangil ay natural lang na pag-unlad sa bata, ngunit hindi pala. Nang lumipas ang mga linggo, nagsimula ng kumalat ang kwento ng anak ko sa buong baryo. Hindi ko maiwasan na makita ang mga mata ng mga tao, ang mga titig na puno ng takot at panghuhusga. Sa mga mata ng mga bata, si Benito ay tila isang espesyal na nilalang. Pero sa mata ng matatanda, siya ay isang sumpa. Palibhas ay hindi ko alam kung paano haharapin ang nararamdaman ko. Nagsimula akong mag-isip ng mga paraan upang maprotektahan siya mula sa mundong puno ng takot at agam-agam. Isang araw, nagpasya akong pumunta kay Mang Aipe, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Siya ang nakatandang kaalaman sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Laging may mga tanong na wala akong sagot, at sigurado akong si Mang Ipe lang ang makakatulong. Nang dumating kami sa kanyang maliit na kubo, agad siyang tumayo mula sa kanyang kama at nagpakita ng isang malalim na pagmumuni. Aling Rosa, sabi niya nang tumaas ang kilay, ang iyong anak ay may ibang kaluluwa. Hindi siya basta-basta. May kapangyarihan siyang dala. Pero paano po mangyayari yon? Hindi ko po maintindihan, tanong ko, ang boses ko'y puno ng takot.
Si Mang Ipe ay dahan-dahang kumuha ng isang luma at may kabigatan na kabibe mula sa kanyang mesa. Isang bagay na mukhang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Ito ang mutya, sagot niya, isang bagay na magbibigay gabay sa iyo. May mga nilalang na natatakot sa kanya, at may mga nilalang namang gustong kunin siya. Nagpatuloy siya, sa kabila ng lahat ng ito, si Benito ay may misyon. Hindi siya isang aswang o kahit anong nilalang na magdudulot ng kapahamakan. Pero ang mga puwersa sa dilim ay hindi magpapatalo. May isang aswang na matagal nang nagmamasid sa iyong anak. Ilang sandali ang lumipas bago ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang aswang na tinutukoy ni Mang Ipe ay isa sa mga pinakamatinding nilalang sa kagubatan, isang aswang na hindi basta-basta magagapi. Siya'y naghihintay ng tamang panahon, sabi ni Mang Ipe. At kapag dumating ang araw na magpasya ang iyong anak, ang sumpa ay mag-umpisa. Habang binabaybay ko ang madilim na gabi pa uwi, nakaramdam ako ng matinding pangungulila sa anak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya protektahan. Hindi ko pa natatanggap na siya ay may kaugnayan sa isang mas malalim na kwento. Ngayon ko lang natutunan na ang mga pangil at sungay na akala ko'y isang bahagi lang ng kanyang hitsura, ay may simbolo ng isang bagay na mas matindi, mas malupit. Ang mga susunod na araw ay puno ng hindi ko matukoy na takot. Lalo pa, sa bawat pagdaan ng oras, si Benito ay tila mas lumalapit sa mga kababalaghan. Marami sa mga tao sa baryo ang nagsimula ng iwasan kami. Hindi ko matanggap ang kanilang pananaw, ngunit alam ko na sa mga mata nila, ang anak ko ay isang panganib. Kahit na si Mang Ipe ay nagsabing kailangan kong maghanda, may isang bahagi sa akin na ayaw maniwala. Nais ko na lang sana magpatuloy ang buhay namin ng tahimik. Ngunit wala akong magagawa. Dapat kong yakapin ang aking tadhana at simulan ang paghubog kay Benito upang labanan ang mga puwersang nagtatago sa dilim. Ang unang hakbang ay magsimulang magtago ng mga kagamitan, ang mga bagay na makakatulong sa kanya paglaban, mga gamit na ipapasa sa kanya sa tamang panahon. Ngunit hindi ko alam kung ito ba ay sapat. Hindi ko rin alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin. Ang mga araw ay nagiging mas magaan, pero ang pusong puno ng kaba at takot ay hindi maaalis. Ang mutya ay tanging gabay ko, ngunit malalaman ko ba kung paano ko gagamitin ang kapangyarihan ng mga bagay na tinago sa aming pamilya? At kung darating na ang aswang, anong magiging laban namin? Isang linggo na ang lumipas mula nang makausap ko si Mang Ipe, ngunit ang kabigatan ng mga salita niya ay hindi pa rin nawawala sa aking isipan. Ang mutya na ibinigay niya sa akin ay tila isang malaking pasanin. Isang bagay na nag-ugnay sa aming pamilya sa mga lihim ng nakaraan at sa mga panganib ng hinaharap. Si Benito, ang anak ko, ay hindi na basta-basta bata lamang. Siya na ngayon ay simbolo ng isang malupit na tadhana, isang tadhana na kailangang harapin. Habang binabaybay namin ang araw-araw na buhay, may isang bagay na hindi ko kayang alisin sa aking isipan, ang sakit. Ang sakit ng pagkawala ng aking asawa, at ang sakit ng pagiging mag-isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mas malalim ang kirot na dulot ng aking mga iniisip. Paano ko haharapin ang isang malupit na katotohanan na si Benito ay may kakayahang labanan ang dilim, ngunit kailangan niyang isakripisyo ang lahat ng alam niyang pag-ibig? At ako, bilang ina, kailangan ko bang hayaang mangyari ito? Si Marco, ang panganay ko, ay nagsimula ng magtanong tungkol sa mga nangyayari sa amin. Nanay, bakit parang may nangyayari sa atin na hindi natin kayang ipaliwanag?
Tanong niya isang gabi habang kami nag-uusap sa dilim ng kubo. Alam ko na may mga tanong siya, ngunit hindi ko kayang sagutin lahat ng iyon. Basta't magtulungan tayo, Marco, sagot ko, pilit itinatago ang takot na dumadaloy sa aking dibdib. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong makaramdam ng mga kakaibang bagay. Mga anino na dumadaan sa paligid ng bahay tuwing gabi, parang may mga mata na nakamasid sa amin. Minsan, kapag ako'y naglalakad sa bukirin, may mga tunog ng yapak na parang may sumusunod sa akin, ngunit kapag ako'y lumingon, wala naman akong makikita. Si Benito, na karaniwan ay masayahin at tahimik, ay nagsimulang magbago. Parang may mga gabing hindi siya matulog, at may mga oras na ang mga mata niya ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Isang gabi, habang papauwi kami mula sa bukirin, isang malupit na hangin ang dumaan. Ang mga dahon ng mga puno ay parang sumasayaw sa isang hindi nakikitang sayaw. Ang hangin na yon, malamig at mabagsik, ay parang may dala ng panganib. Nanay, may naririnig akong mga boses, sabi ni Benito, ang boses niya ay parang may pagkagulatin. Pinilit ko siyang pakalmahin, ngunit sa loob ko, ramdam ko ang unti-unting takot na sumasama sa hangin. Ang hangin na ito, ay nagdudulot ng isang hindi maipaliwanag na kilig sa aking katawan, parang may isang puwersa na nais sumabog. Bumalik kami sa bahay at hindi na nagtagal ay nagsimula ang isang serye ng mga hindi kayang ipaliwanag na pangyayari. Sa mga gabing tahimik, naririnig ko ang mga pagyugyog ng mga pader, parang may isang nilalang na dumadaan sa loob ng bahay. May mga pinto na kusang bumangon at magsara, at ang mga alaga naming hayop ay nagsimulang mag-ingay at magtakbuhan sa gabi. Lahat ng ito ay tila nagiging senyales na may isang masamang puwersa na nagmamasid sa amin. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, nagising ako sa malalakas na kaluskos sa labas. Sumilip ako sa bintana, at sa dilim ng gabi, nakita ko ang isang anyo, isang anino na parang lumilipad sa ibabaw ng lupa. Ang mga mata nito ay kumikislap na may mapanuring tingin. Mabilis ang galaw nito at tila hindi normal. Naramdaman ko ang pagkatalo sa mga mata nito, isang uri ng puot na parang naglalaban-laban sa dilim. Nanay, narinig ko ang boses ni Benito mula sa likuran ko. Tumalikod ako, at nakita ko siya, nakatayo sa may pintuan, ang mga mata niya ay parang sumisilip sa isang madilim na lugar. Nanay, nandyan siya, ang aswang. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero sa mga mata ni Benito, nakita ko ang takot na hindi kayang ipaliwanag. Parang alam niyang darating na ang oras ng paglaban. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ang pinakamalupit na laban na hindi ko pa kayang tanggapin. Ang dilim ay dahan-dahang lumalapit, at kami ay tila iniiwasan ng mga tao sa baryo. May mga gabing hindi na kami makalabas, may mga gabing ang mga mata ng mga nilalang sa dilim ay sumisilip sa bintana ng aming kubo. Ngunit may isang bagay na mas malupit sa lahat ng ito, ang mga kababalaghan na nangyayari sa katawan ni Benito. Ang mga sungay niya ay patuloy na lumalaki, ang kanyang pangil ay mas nagiging matalim. May mga gabi na ang kanyang mga mata ay nagiging dilaw, at kapag ako'y tumingin sa kanyang mukha, hindi ko nakikilala ang anak ko. Isang gabi, sa isang malamlam na kabilugan ng buwan, lumapit sa amin si Mang Epe. Ang hitsura niya ay puno ng takot. Aling Rosa, sabi niya, ang oras na hinihintay ng aswang ay malapit na. Kailangan mong maghanda, at kailangan mong tulungan si Benito na magbago. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila hindi ko kayang tanggapin. Ang anak ko ba, na noon ay isang inosenteng bata, ay naging parte ng isang masalimuot na misyon na hindi ko kayang itaguyod.
Sana'y makaya ko pa. Sana'y makahanap kami ng paraan upang makaligtas sa dilim na dumaan sa aming buhay. Ngunit ang pag-aalala, ang takot, ay hindi ko kayang itago pa. Sa bawat hakbang ni Benito, ay parang isang piraso ng aking puso ay nawawala. Ngunit kailangan ko siyang tulungan, at kailangan kong harapin ang masakit na katotohanan, hindi ko kayang protektahan siya mag-isa. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ng dilim ay tila mas nagiging mabigat. Hindi ko na matanggap kung paano mabilis kumalat ang mga pangyayari sa paligid namin. Ang mga hayop sa paligid ng bahay ay tumigil sa pagpaparami, ang mga halaman ay hindi na namumunga, at ang hangin sa gabi ay may kalungkutan, isang pakiramdam na parang may kalakip na takot. Parang ang buong mundo namin ay unti-unting nawawala sa ilalim ng isang mabigat na anino. Sa tuwing gabi, naririnig ko ang mga hindi maipaliwanag na tunog. Minsan ay parang may mga yapak sa paligid ng aming bahay, pero kapag lumabas kami, walang makita. Minsan, may mga malalakas na kaluskos sa puno ng mangga sa likuran, pero walang nakatago sa dilim. Si Benito, na dati isang batang masayahin, ay nagiging tahimik at mas malayo. Napansin ko rin na madalas siyang naglalakad mag-isa sa kabubatan, parang may hinahanap na hindi ko kayang tanungin. Si Marco, na nagsimula ng magtaka, ay nagtanong sa akin ng isang araw, "Nanay, bakit ba parang may mga nangyayaring hindi natin kayang kontrolin? May mga gabing takot na takot ako, pero ikaw, hindi mo man lang kami sinasabihan." Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang aminin na ang buhay namin ay nahulog na sa isang sumpa, na si Benito ay hindi basta-basta bata, kundi isang susi sa isang madilim na bukas. Nagdesisyon ako na dumaan muli kay Mang Epe. Nais kong humingi ng gabay, ngunit natatakot akong baka huli na ang lahat. Bago kami umalis ni Benito, pinigilan ako ni Marco. "Hindi ba't natatakot ka na, nanay? Hindi mo ba nararamdaman na baka hindi pa tayo handa?" Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at takot. Tumango ako, ngunit hindi ko kayang sagutin siya ng buo. Lahat kami ay nagtatago ng takot, ngunit si Benito ay hindi na katulad ng dati. Ang mga sungay na nagsimula ng magpakita noong unang linggo ay tumubo ng mabilis. Hindi ko kayang itago ang kanyang mga kalagayan sa buong baryo. Dumaan kami sa madilim na kabubatan patungo kay Mang Epe. Sa bawat hakbang namin, mas nararamdaman ko ang presensya ng dilim. Minsan, may mga sulyap akong nakikita sa pagitan ng mga puno, mga mata na kumikislap sa dilim, at sa mga sulyap na iyon, naramdaman ko ang isang puwersa na matindi at malupit. Nang makarating kami kay Mang Epe, ang matanda ay nakatayo sa harap ng kanyang bahay, at ang mukha niya ay seryoso. "Aling Rosa," sabi ni Mang Epe habang titig na titig sa aming mga mata, "nararamdaman ko na dumarating na siya." "Siya? Sino po?" tanong ko, ang takot ay hindi ko kayang itago. "Ang aswang na tinutukoy ko," sagot niya, "siya ay matagal nang nagmamasid. Nasa paligid lang siya, at naghihintay na makuha si Benito." Mas lalo akong nataranta, at parang may namumuong pag-aalala sa aking dibdib. Si Benito ay hindi na malayo sa pagiging isang nilalang na kayang labanan ng aswang. Ngunit ang tanong ko, handa ba siyang harapin ang ganitong kalupitan? Si Mang Epe ay naglabas ng isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang aparador. Pagbukas nito, nakita ko ang isang bagay na kasing luma ng kanyang edad, isang espada na tinatakpan ng malagkit na puti, at may kalakip na isang maliit na piraso ng balat. "Ito," sabi ni Mang Epe, "ay isang gamit na gagamitin mo sa laban.
Ang pirasong ito ng balat ay bahagi ng isang proteksyon laban sa mga nilalang sa dilim. Ang espada na ito ay hindi lamang ordinaryo, ito ay naglalaman ng mga anting-anting na magbibigay lakas kay Benito. Habang hawak ko ang espada, may mga tanong na patuloy na gumugulo sa isip ko. Mang Epe, paano kung hindi ko kayang gawin ito? Paano kung hindi ko kayang protektahan ang anak ko? Paano kung mawalan siya? Ang matanda ay tumingin sa akin ng masinsinan at dahan-dahang sinabi, Aling Rosa, walang mas mabigat kaysa sa responsibilidad na ito, ngunit wala kang ibang magagawa kundi ang maghanda. Si Benito ay ipinanganak para sa isang dahilan. Kung hindi mo siya tulungan, ang buong baryo ay malulugmok. Bumalik kami sa bahay, ngunit ang takot ay patuloy na nagsisilbing anino sa aming mga puso. Sa kabila ng lahat ng mga saloobin ko, isang bagay lang ang malinaw, hindi ko kayang gawing madali ang lahat. Ang paghahanda kay Benito para sa laban na iyon ay mas matindi kaysa sa anumang laban na pinagdaanan ko. Pinipilit kong magsanay kasama siya, ngunit ang mga araw ay nagiging mas mabigat, at ang hangin sa gabi ay patuloy na lumalakas, parang may dala itong malupit na puwersa. Habang si Benito ay nag-aaral ng mga galaw at diskarte, ang mga gabi ay punong-puno ng kakaibang tunog. Ang mga pinto ay palaging nagbubukas ng mag-isa, at ang mga alaga naming hayop ay nawawala. Isang gabi, habang si Benito ay nagsasanay sa likod ng bahay, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa loob ng bahay, parang may tumama sa mga gamit. Nang pumasok ako, nakita ko ang isang anino na mabilis na dumaan sa itaas ng aming kisame. Hindi ko ito nakita, ngunit ang nararamdaman ko ay isang takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Tila may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Nanay, nandyan siya, sabi ni Benito, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga mata niya ay sumisilip sa dilim, at alam ko na ang oras ay malapit na. Ang takot na hindi ko kayang itago, ang mga pangarap ko na hindi ko kayang patagilid, ay patuloy na bumangon mula sa dilim. Hindi ko na alam kung paano ko pa haharapin ang mga darating na laban. Ang natitira na lang ay ang magdasal na makaligtas kami sa darating na dilim na magpapabago sa lahat ng buhay namin. Minsan, ang mga gabi ay tila walang katapusan. Sa paglipas ng mga araw, ang takot ay parang isang malaking anino na sumasabay sa bawat hakbang ko. Si Benito, na ngayon ay patuloy na nagpapakita ng kakaibang lakas at mga kakayahan, ay mas lalo pang umiwas sa amin. Ang mga mata niya ay may isang makapangyarihang liwanag, at tuwing siya ay tatahimik, ramdam ko ang puwersang hindi ko kayang kontrolin. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas nagiging malupit ang pagtingin ko sa kanya, ngunit hindi ko kayang itago ang pagmamahal ko bilang ina. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagkaroon ako ng isang matinding tanong sa aking puso, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isang araw, habang ako'y naglalakad patungo sa kubo ni Mang Epe upang magtanong tungkol sa mga bagong pangyayari, may narinig akong isang usapan mula sa loob ng aming bahay. Si Marco, ang panganay ko, ay nag-uusap kay Benito. Bakit mo hindi nasasabi sa nanay? Tanong ni Marco, at narinig ko ang matinding tensyon sa kanyang boses. Ang mga susunod na salita ni Benito ay hindi ko narinig, ngunit ang tono ng boses ng panganay ko ay puno ng galit at pagkabigla. Ano ba, Marco? Huwag mo akong gawing katawa-tawa. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng ito. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay, ngunit ang tanong ko ay hindi ang mga salitang narinig ko mula sa kanila. Ang aking tanong ay, bakit ang dalawang anak ko ay nagtatago mula sa akin?
Bakit parang may lihim silang tinatago na hindi nila kayang ipaliwanag? Sa oras na yon, nagkaroon ako ng matinding kutob na hindi ko kayang iwasan. Pagpasok ko sa loob ng bahay, tinanong ko sila, anong nangyari? Bakit parang may tinatago kayong lihim? Si Marco ay tumahimik, ang mukha niya ay puno ng takot at pasakit. Hindi ko siya nasisisi. Pareho kami ng pakiramdam, parang may isang malaking bato na nakaharang sa aming mga puso. Ngunit si Benito ay hindi umiwas sa aking mga mata. Tumango siya at saka dahan-dahang nagsalita, "Nanay, hindi ko na kayang itago pa. Ang totoo, hindi lang ikaw ang may kinalaman sa lahat ng ito, pati ako, pati kami. Ang mga tinatago namin ay may koneksyon sa kasaysayan ng pamilya natin." Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa aking puso. "Ano ang ibig mong sabihin, Benito?" Tanong ko, ang aking boses ay napakababa, parang hindi ko kayang marinig ang sagot. Si Marco, at pati na rin ako, ay may dugong aswang, sabi niya, ang kanyang tinig ay mabigat, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding sakit. Ang ama ko, ang lolo ko, sila ang mga naging sanhi ng mga sumpang ito. At ako, tumigil siya saglit, parang nahirapan sa bawat salitang binibitawan. Ako ang susi sa lahat ng mangyayari. Ako ang magiging tagapagpatuloy ng sumpang ito, o magiging tagapagtanggol nito. Mabilis na pumasok sa aking isipan ang mga tanong na matagal ko nang pinipigilang itanong. Ang ama ko si Benito ako. May mga bagay na matagal ko nang tinatago sa aking sarili, ngunit hindi ko kayang tanggapin. Kung may dugong aswang kami, ano ang ibig sabihin nito sa aming hinaharap? Ano ang kahulugan ng mga pangarap ko na puno ng takot? Bakit ako, ang isang ina, ay itinuturing na kasaysayan ng isang sumpa? Nanay, hindi ko kayang magsinungaling pa, patuloy ni Benito. Si Mang Ipe, siya ang unang nagbukas ng mga mata ko. Tinuruan niya ako ng mga lihim ng mga matatandang aswang, mga hindi nakikitang nilalang na tumatawag sa dugo namin. Pero hindi ko kayang gawin ang lahat ng ipinag-uutos nila. Kung ipagpatuloy ko ang mga ritual nila, mawawala ang aking kaluluwa. Parang binagsakan ako ng langit. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang bumangon sa aking dibdib. Ipinanganak ko ba si Benito upang maging isang salot sa mundo, isang nilalang na susunod sa madilim na landas? O may pag-asa pa ba sa kanyang kaligtasan? Sa mga sumunod na araw, ang presensya ng dilim ay lalong naramdaman. May mga gabi na hindi na kami makatulog, at sa bawat hatingabi, naririnig namin ang mga tunog na hindi maipaliwanag, mga kaluskos sa paligid, mga yabag na tila nagmamasid. Ngunit isang araw, ang pinakamalupit na pangyayari ay dumating, si Mang Ipe ay nawala. Wala siyang iniwang bakas. Walang tanda kung saan siya nagpunta, at sa mga panahong iyon, parang may isang malupit na puwersa na sumasakal sa amin. Ang pagkakawala ni Mang Ipe ay hindi aksidente. Ramdam ko sa bawat galaw ko ang isang kamay na nagmamasid, ang isang nilalang na nananalig sa kadiliman at naghihintay ng pagkakataon. Kung nawala si Mang Ipe, ang mga lihim na hawak niya ay nawawala rin. At kami na lang ang natirang may alam tungkol sa sumpang ito. Ngunit hindi ko kayang tanggapin. Sa puso ko, alam ko na ang laban ay hindi matatapos sa mga salitang ito. Mayroong mas malupit na kaganapan na maghihintay sa amin. At sa mga susunod na gabi, isang malupit na tanong ang patuloy na umuukit sa aking isipan, si Mang Ipe ba, sa kanyang mga lihim, ay may kinalaman sa pagkawala ng asawa ko? Ang mga tanong na ito ay patuloy na nagpapahirap sa aking puso, at hindi ko kayang tanggapin. Si Benito ba,
ang aking anak, ang magiging susi sa lahat ng ito? O siya ang magiging dahilan ng aming pagbagsak? Sa bawat hakbang namin, ang takot ay patuloy na humahaplos sa aming mga katawan, at alam ko na hindi na kami makakabalik sa mga dati. Ang nakaraan ay patuloy na sumasakal sa aming mga buhay. Ang gabi ng labanan ay dumating na. Sa kabila ng lahat ng takot at pangarap na puno ng dilim, wala nang pagkakataon na makaligtas kami. Si Benito, na ngayon ay may mga singsing ng lakas at tapang, ay naglalakad sa harap ko, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desisyon. Hindi ko alam kung ang mga mata niya ay nagpapakita ng tapang o takot, ngunit sa bawat hakbang na tinatahak namin, naramdaman ko ang kabigatan ng kanyang daraanan. Ang gabi ay puno ng malamig na hangin, at ang mga bituin sa langit ay nagkukubli sa ulap, parang mga mata na nagmamasid sa amin. Ang kagubatan na matagal ko nang iniiwasan ay ngayon ay tila nagiging isang malupit na larangan ng digmaan. Ang mga anino sa paligid namin ay tila buhay, gumagalaw, at nagmamasid sa bawat galaw namin. Si Marco, na ngayoy tumatahak din sa aming tabi, ay may mga mata ng takot at pangungulila. Nanay, hindi ko na kayang labanan pa ang mga ito. Minsan, iniisip ko kung may pag-asa pa ba tayo, sabi niya, ang kanyang boses ay parang nawawala sa hangin. Ngunit hindi ko siya masisisi. Ang bawat hakbang namin ay para bang isang hakbang patungo sa isang madilim na hinaharap. Mabilis ang mga sandali, at bago ko pa man matanaw ang gilid ng kagubatan, naramdaman ko na ang isang mabigat na presensya sa likod namin. Huwag kayong mag-atubili, sabi ko kay Benito, ang aking boses ay isang mahina ngunit matibay na bulong. Ito na ang pagkakataon mo. Bigla, isang itim na ulap ang sumik mula sa likod ng mga puno, at isang kakaibang puwersa ang dumaan sa gitna ng kagubatan. Walang abiso. Ang kagubatan, na dati ay tahimik, ay ngayoy puno ng malalakas na tunog, mga galak ng malalaking pakpak, at ang pag-ugong ng isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kinatatakutan namin. At bago pa kami makagalaw, isang nilalang na may katawang itim at pakpak na kasing dilim ng gabi ay lumabas mula sa mga anino. Ang mga mata nito ay naglalagablab ng pula, at ang mga pangil na parang bakal ay nakaturo sa amin. Siya na, sigaw ni Benito, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Ngunit bago pa siya makapaghanda ng kahit anong depensa, isang malakas na sigaw ang tumama sa aming pandinig. Ang nilalang na ito, ang aswang na matagal nang nagmamasid sa amin, ay hindi isang ordinaryong kalaban. Siya ay may mga kamay na parang mga pangil, at ang katawan ay puno ng sugat at kalansay, na bumabalot sa ilalim ng isang itim na enerhiya. Siya ay isang nilalang na hindi madaling tignan, ngunit ang matinding takot ay nasa aming mga puso. Maghanda ka, Benito, sigaw ko, ngunit ang takot sa aking boses ay tila hindi ko kayang itago. Nagpatuloy ang aswang sa paglapit, at ang mga anino sa paligid namin ay nagiging mas makapal, parang umaabot sa aming mga katawan. Habang ang kalaban ay patuloy na lumalapit, si Benito ay nagdahan-dahang naglabas ng espada mula sa kanyang tagiliran. Ang liwanag ng espada, na ngayon ay kumikislap ng kakaibang enerhiya, ay nagbigay liwanag sa madilim na kagubatan. Sa bawat hakbang niya patungo sa kalaban, naramdaman ko ang lakas ng kanyang determinasyon. Ngunit sa bawat galaw na ginagawa ni Benito, ako ay natatakot. Natatakot ako na baka hindi niya kayanin. Natatakot ako na baka ito na ang katapusan. Nanay, ang tinig ni Benito ay malakas, ngunit may kabuntot na takot. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo.
Ang mga salitang iyon ay parang tinusok sa aking puso. Si Benito ay hindi lang isang batang lalaki na lumalaki, siya ay may mga tungkulin na hindi ko kayang tanggapin. Ang katahimikan ng gabi ay unti-unting nawawala, at sa ilalim ng aming mga paa, ang lupa ay parang kumikilos, gumagalaw, at nagiging bahagi ng dilim. Nang lumapit ang aswang, siya'y naglabas ng isang napakabigat na tunog mula sa kanyang mga pangil. Ang hangin ay nagsimulang mag-iba, at ang gabi ay tumahimik na parang isang malupit na labanang magaganap. Sa mga sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Marco ay biglang tumayo sa gitna ng lahat, naglalabas ng isang lumang amulet mula sa kanyang kwelyo. Hindi na ngayon. Hindi kami matatalo, sigaw niya, at ang amulet na hawak niya ay nagsimulang kumislap ng malakas. Ang amulet na yon, na matagal ko nang nakalimutan, ay may kapangyarihan na hindi ko alam. Isang piraso ng kasaysayan ng aming pamilya, isang bagay na nawala sa oras. Si Marco, na noon ay walang kalaban-laban, ay tila may hawak na kapangyarihan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit bago pa kami makapaghanda, ang aswang ay dumaan sa harap ni Benito, at isang malupit na pagsabog ng enerhiya ang sumabog. Ang katawan ni Benito ay nawasak ng malaking puwersa, at ang aswang ay nagtagumpay sa ilang sandali ng pag-atake. Si Marco, na hindi alam kung paano susundan ang kanyang ama, ay humarap din sa kalaban at ibinangon ang amulet upang gumanti ng lakas. Ang mga puwersa ng mga nilalang sa dilim ay patuloy na nagpapakita ng kanilang lakas. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Benito ay muling bumangon, at ang kanyang katawan ay tila muling nag-uumapaw ng lakas. Hindi ko kayo papayagan, sigaw niya. Ang espada na hawak niya ay naglabas ng isang makapangyarihang liwanag. Sa isang huling pagsabog, ang kalaban ay napahulog, ngunit ang takot sa mga mata ni Benito ay nagsasabi na hindi pa tapos ang laban. Sa mga huling sandali ng laban, isang matinding tunog ang sumabog sa hangin. Ang aswang ay napaslang, ngunit sa ilalim ng dilim, may isang lihim pa na hindi pa rin namin alam. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Si Benito, na ngayon ay may bagong tapang at lakas, ay may misyon na hindi pa natatapos. Ang lahat ng nangyari ay mabilis na lumipas, ngunit ang mga sugat sa aming mga puso at katawan ay hindi agad maghihilom. Ang kagubatan ay tahimik na ngayon, ngunit ang mga tunog na nagmumula sa dilim ay patuloy na nagsasabi sa amin na hindi pa kami ligtas. Si Benito, na noon ay puno ng lakas at galit, ay ngayon ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang mga sugat niya, bagamat malalim, ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang katawan, pati na rin ang hirap na iniwan ng labanan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at panganib, nandyan pa rin ang mga tanong na kailangang sagutin. Si Marco ay tumabi sa amin, ang amulet na hawak niya ay unti-unting nawawala ang liwanag, at ang kanyang mata ay puno ng pagkabigla at kalituhan. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, tama ba ang ginawa namin? Tinutulungan ba natin si Benito o pinapalala lang natin ang lahat? Hindi ko alam ang sasabihin. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang walang katapusan. Ang anak ko, si Benito, ay nakatayo sa harap ko, at ang mga mata niya ay puno ng pasakit at kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bagay na malinaw sa aking isipan, ang kanyang pagsasakripisyo ay hindi naging walang kabuluhan. Sa kabila ng lahat ng sugat at hirap,
Siya ang naging sagot sa mga tanong na matagal kong tinago sa aking puso. Si Benito ay naglakad palapit sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kabiguan ng isang batang hindi na kayang maging inosente. Nanay, anya, hindi ko kayang itago pa ang mga saloobin ko. Ang mga pagkatalo, ang mga pagkakamali, lahat ng ito ay bahagi ng ating paglalakbay. Napansin ko na may mga luha sa mga mata ni Benito, ngunit hindi ko kayang magalit sa kanya. Hindi ko kayang magalit sa isang batang pinili niyang magsakripisyo para sa aming lahat. Tinutulungan kami ni Benito, hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tao na nagpasya na baguhin ang tadhana. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito, sabi ko sa kanya, ang boses ko ay malumanay at puno ng pag-unawa. Minsan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Minsan, ang mga desisyon natin ay ipinaglalaban ang ating kaligtasan. Pero ang pinili mo, anak, ay hindi lang para sa iyo. Para sa lahat tayo. Si Marco, na noon ay hindi makapagsalita, ay dahan-dahang lumapit kay Benito at niyakap siya. Magkasama tayo, Benito. Magkasama tayo sa lahat ng laban. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang isang pamilya, sa kabila ng lahat ng dilim, ay natutong magpatawad at magtaguyod para sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na kami ay may pag-asa. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagsimula ang mga pagdapo ng liwanag sa dilim. Ang kagubatan, na dati ay puno ng takot, ay ngayon ay nagiging tahimik. Ang mga kalikasan ay muling nagsimula sa kanilang normal na ritmo, parang hindi nangyari ang lahat ng trahedya at sakripisyo. Ngunit kami, ang aming mga puso, ay naiwan sa mga pagnanasa at desisyong hindi maiiwasan. Si Benito ay tumayo sa gilid, ang kanyang mukha ay tila nagbabalik sa normal. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, nanay. Pero sa ngayon, alam ko na ang buhay ko ay may ibig sabihin. Ang mga salitang iyon ay malalim at puno ng lakas. Siya ay hindi na ang batang Benito na puno ng takot at pagkabigo. Siya ay naging isang tao na may malalim na pangarap, isang tao na nagpasya na lumaban at magsakripisyo. Anak, sagot ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal, ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy ka. Hindi mo na kailangang mag-isa. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Ang lahat ng pagsubok na ito ay makakayanan natin basta't magkasama tayo. Naglakad kami pauwi sa aming bahay, at sa bawat hakbang, ang aming mga isipan ay puno ng mga tanong at pangarap. Alam namin na ang landas na tatahakin namin ay hindi magiging madali, ngunit may isa kaming natutunan, sa kabila ng lahat ng dilim, may liwanag na makikita. Sa kabila ng bawat sugat, may pagkakataon para sa pagpapatawad at pagbabago. Ngunit sa bawat hakbang namin pabalik sa aming tahanan, naramdaman ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga nilalang ng dilim, ang mga lihim ng nakaraan, ay patuloy na nagmamasid. Ngunit ngayon, kami ay may bagong lakas, bagong tapang, at higit sa lahat, pag-asa. Sa mga sandaling iyon, habang naglalakad kami sa ilalim ng araw, napagtanto ko ang isang bagay, ang bawat laban na pinagdaanan namin ay isang paalala na ang buhay, gaano man kabigat, ay hindi nasusukat sa kung gaano kakadar, kundi kung paano ka bumangon mula sa bawat pagkatalo. Ang kaligtasan, sa huli, ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa lakas ng ating loob upang magpatuloy, magpatawad, at magbigay pag-asa. At sa huling saglit ng aking pagmumuni-muni, naramdaman ko ang mga salitang iyon, isang malalim na pagkakaintindi. Ang tunay na laban,
Hindi laban sa kalaban, kundi laban sa sarili nating takot.